Sa Macau, hinak ni Ximeng ang police system para guluhin ang kanilang surveillance footage. Napansin ng opisyal ang pagbabago sa kanyang screen, ngunit mabilis itong nawala, kaya inakala niyang wala lang ito. Biglang tumunog ang alarma, na nag-alerto sa pulisya na nilooban ng malaking bangko. Agad nilang ipinadala ang pinakamahusay na koponan at ini-activate ang AI surveillance system na tinatawag na SPICE. Sinuri ng computer ang bawat kamera sa lungsod at nakita ang kotse ng mga magnanakaw, na ang mga kamay ay kakaibang walang dala. Maraming sasakyan ng pulis ang sumugod sa lokasyong iyon, gayunpaman, nakita nilang walang laman ng kalye. Nakikita pa rin ng mga opisyal sa istasyon ng kotse ng mga magnanakaw sa screen, at sa wakas ay napagtanto nila na nahak ang kanilang mga computer gamit ang peking footage, ibig sabihin ay nakatakas na ang mga magnanakaw. Kinabukasan, natuklasan ng pulisya na isang vault lamang ang ninakawan. Ito ay pag-aari ng mayamang negosyante na itinatago ang notebook na may kalahati ng password ng kanyang crypto account na nagkakahalaga ng $500 million. Sa Macau Tower, nilooban ng mga magnanakaw ang opisina ng Digital Asset Management Company. Ang ilang mga empleyado ay binugbog at hindi nagtagal ay kinuhang hostage ang mga tauhan. Isang empleyado ang napilitang buksan ng pinto ng company server at gumamit si Xiaoxin ng computer para bigyan ng access si Ximeng. Habang di na-download nila ang file na naglalaman ng kalahati ng encrypted password, napansin nila na nagtatrabaho ang kumpanyang ito sa maraming mahalagang kliyente, kabilang ang CEO ng pinakamahalagang crypto asset ng bansa. Ang kanyang account ay military-grade protection at nagkakahalaga ng 10 bilyon. Hiniling ni Ximeng kay Xiaoxin na kopyahin din ng impormasyong iyon, hindi pinansin ng leader ng gang na si Longshen nang sabihin sa kanila na huwag mag-aksaya ng oras. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at ang mga magnanakaw ay sumugod sa elevator. Si Longshen ay nasa isang restaurant sa lobby kaya maaari siyang maglakad palayo ng walang hinala, bagaman hindi sinasadyang lumakad siya sa harap ng barista habang kumukuha ito ng litrato. Paglabas ng gang sa elevator, nakita sila ng mga pulis, kaya isang habulan ang naganap. Pinabagsak ng mga kriminal ang ilang sibilyan habang sinusubukan nilang maghanap ng labasan, ngunit kalaunan ay napunta sila sa may harang na daan at naabutan sila ng mga opisyal. Ang koponan ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa na may kahangahangang kasanayan, at sa labanan, nakuha ng mga magnanakaw na bihag si Kapitan Yao Lei. Ang iba pang mga opisyal ay hindi maaaring magpaputok, kaya wala silang nagawa kundi panoorin ng mga kriminal na tumatakas sa elevator kasama ang kanilang kapitan. Sa labas, sinabihan ni Longshen ang kanyang driver na umalis kahit na hindi pa bumabalik ang gang. Nang makarating ang elevator sa mas matataas na palapag, nagsimulang makipaglaban muli si Yao Lei sa mga magnanakaw, ngunit nag-iisa lang siya laban sa apat at natalo nila siya sa pamamagitan ng pagposas sa kanya sa railing. Bumaba ang mga magnanakaw sa observation deck at mabilis na binuksan ni Yao Lei ang posas para habulin sila. Gayunpaman, ang gang ay may dalang parachute, kaya tumalon lang sila sa tore upang makatakas. Sa kanilang paglabas, itinulak nila ang isang babae na nakabitin sa gilid sa huling segundo at kinailangang tulungan siya ni Yao Lei. Dahil nahak ang mga elevator, umalis si Yao Lei sa tore sa pamamagitan ng paghawak sa bungee jumper at ligtas siyang lumapag sa emergency inflatable mattress. Ang isa pang pangkat ng mga pulis ay naghihintay sa bubong ng hotel nang lumapag ang mga magnanakaw at nagsimula ang isa pang labanan. Madaling pinatumba ng mga kriminal ang mga opisyal at gumamit ng mga nakatagong kagamitan at mga maskara para tumalon mula sa bubong. Mabilis silang nagpalit ng damit habang patuloy na binubura ni Ximeng ang lahat ng footage mula sa mga security camera para hindi sila matunton ng SPICE. Di nagtagal, ganap na nag-shutdown ng surveillance system ng pulisya at nagsimulang maghanap si Yao Lei sa hotel nang naglalakad. Binuksan nila ang kanilang mga body camera para makunan nila ang bawat taong dumadaan, umaasa na mahuli sila ng face recognition software. Nakarating din si Longshen sa hotel na nakabalat kayo at nagdudulot ng maraming kaguluhan para ilayo ang atensyon ng manager sa kanyang gang. Ang mga magnanakaw ay lumilibot sa iba't ibang mga silid sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalit ng mga disguise na nagpapahintulot sa kanila na makadaan bilang mga turista o empleyado. Nakita ni Yao Lei si Xiaoxin at nakilala niya ang hikaw mula sa labanan sa elevator, kaya hinabol niya ito, ngunit nagtago si Xiaoxin sa pamamagitan ng pagpapanggap na isa sa maraming customer sa cafeteria. Biglang na-detect ng camera na wala sa system ang isa sa mga mukha na dumadaan kaya hinabol ng mga pulis ang lalaki. Sinadya ni Longshen na banggain ng isang opisyal para dumihan ang lens ng camera nito. Ginamit din ni Xiaoxin ang pagkakataong kumilos at ang pangkat ng opisyal ay naghiwalay upang habulin ang dalawang lalaki. Gayunpaman, nagbihis si Xiaoxin bilang babae at ang kanyang partner ay naging isang matandang lalaki na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Sa lobby, mayroong espesyal na kaganapan at ang iba pang mga magnanakaw ay nakisalamuha sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang security. Pagdating ng mga pulis, tumalon ang mga kriminal sa mga dekorasyon at tumakas sa pamamagitan ng paglusot sa ilalim ng plataporma. Nang maglaon sa istasyon ng pulisya, nagsimulang sumigaw ang negosyante at sinira ang mga bagay dahil ang kanyang account ay wala ng laman. Tinalakay ng team kung paano magpapatuloy at sinabi ni Inspector Zumei na dapat nilang ibalik ang kanyang retiradong boss.
Binanggit ni Yao Lei na ang isang matandang lalaki ay hindi alam kung paano haharapin ang AI tracking, ngunit ipinaalala ni Zhu Mei na ang spies ay walang silbi ngayong nahack na ito, kaya't kailangan nila ng isang taong nakakaalala kung paano gawin ang trabaho ng pulisya sa makalumang paraan. Ang mga opisyal na sina Jin Xiao at Chu Guo ay ipinadala upang humingi ng tulong sa malamat na agent na si Wong, na ang file ay puno ng mga kamanghamanghang tagumpay. Isa siyang Special Ops Champion, Police Hand-to-Hand Champion, at bihasa sa maraming bagay tulad ng mga baril at intelligence gathering. Ang tanging pagkakamali niya sa kanyang trabaho ay ang hindi sinasadyang pagkamatay ng kanyang kapareha. Nang dumating ang dalawa sa tahimik na lugar, laking gulat nila nang makitang inilalakad ni Wong ang maraming aso. Sinundan ni Chu Guo si Wong sa restaurant at nagkunwaring estudyante. Gayunpaman, umupo si Wong sa kanyang mesa at ipinahayag na nakita niya siya at si Jin Xiao na sumusunod sa kanya buong araw. Alam pa niya ang pangalan nito. Lumilitaw na si Chu Guo ay anak ng namatay na matalik niyang kaibigan at hindi pa sila nagkikita simula noong bata pa ito. Binati siya ni Wong sa pagmamana ng badge number ng kanyang ama at nagpatuloy upang isa-isahin ang lahat ng mga pagkakamali na ginawa ng dalawa habang sinusundan siya. Ninakaw pa niya ang badge ni Jin Xiao nang hindi niya napapansin. Makalipas ang ilang sandali, nasa istasyon si Wong at tinitingnan ng lahat ng footage na nakalap ng mga pulis kasama ang kanilang mga body cam at kung ano man ang nahanap ng hotel bago sila nahack. Matapos mapanood ito ng ilang minuto, madaling nahanap ni Wong ang lahat ng mga magnanakaw dahil tumingin ang mga ito sa mga camera para tingnan kung gumagana pa ito. Sa hideout ng gang, sinimulang bugbugin ni Longsheng si Shimeng para sa nasayang na oras dahil muntik na silang mahuli dito. Nang subukan ni Xiaoxin na ipagtanggol siya, sinaktan din siya ni Longsheng, galit na galit dahil nahagip siya sa camera pagkatapos ng ilang taon na pamumuhay ng nakatago. Naganap ang away, at naglabas ng kutsilyo si Longsheng, kaya kinailangan magtulungan ng lahat ng mga magnanakaw upang pakalmahin si Longsheng. Matapos pagsamasamahin ng lahat ng screenshot ng mga magnanakaw na nahanap nila, napansin ni Wong ang isang lalaking nakasuot ng mahabang Amerikana na madalas ding lumitaw sa footage. Natanggap ng pulisya ang larawan na kinuha ng barista at napagpasyahan na ang lalaking ito ay bahagi din ng gang. Naalala ni Wong ang isang wanted na dating agent na kilala bilang Shadow na nagsilbi sa Elite Assassination Squad noong digmaan. Umalis siya sa puwersa noong dekada 80 para sa kayamanan at nawala ng walang bakas noong 1999. Sa tingin niya, ang misteryosong lalaking ito ay si Shadow na nagbabalik at gustong magpadala ng surveillance team para hanapin siya. Ipinaliwanag ni Zhu Mei na wala na silang surveillance team dahil pinalitan ito ng spies, ngunit papayagan niya itong bumuo ng emergency squad para sa kasong ito. Nag-aalinlangan si Wong dahil walang sino man ang maaaring sanayin sa ganoong kaikling panahon. Nang maglaon sa gym, sinusubukan ni Chu Guo na magsanay, ngunit patuloy siyang kinukutsa ng ibang mga pulis dahil sa pagiging napakaliit nito para sa isang pulis. Sinubukan ni Chu Guo na huwag silang pansinin, ngunit napuno siya at nakipaglaban sa kanila, na madaling itinumba ang isang opisyal sa harap ng mga tauhan nito. Nakita ni Wong ang lahat ng ito at binati siya ng pribado, na sinabing nakuha niya ang kanilang paggalang. Sa gabi, umiinom si Wong sa bubong at inaalala ang pagkamatay ng ama ni Chu Guo. Nangako siyang aalagaan siya ng mabuti sa kanyang memorya. Kinabukasan, inanunsyo ni Wong na magsasanay siya ng surveillance team at nagpalista si Chu Guo. Tinuruan niya sila kung paano kumilos nang hindi ipinapaalam na sila ay mga pulis at upang kabisaduhin ang bawat detalye, gaano man ito kaliit. Sa unang araw sa kalye, ang koponan ay nagpanggap ng mga mamamayan upang panatilihin ang kanilang mga balat-kayo, ngunit pinanatili ni Wong si Chu Guo sa van kasama niya dahil siya ang kanyang nakatagong alas. Sa tuwing may nagkakamali, iniiwan ni Wong ang van para lang pagalitan sila. Makalipas ang 12 araw, sinikap ni Shimeng na magplano ng huling misyon upang mapanatag si Longsheng at lahat sila ay maaaring magretiro para sa ikabubuti. Nahanap niya ang server location ng account ng CEO, ngunit mahirap i-access ang digital vault. Ang isang flashback ay nagpapakita na ang lahat ng mga magnanakaw ay mga ulila na madalas bisitahin ni Longsheng upang magdala sa kanila ng pera. Bilang kapalit, tinulungan ng mga binatilyo si Longsheng noong tinutugis siya ng mga pulis noong 1999 at magkakasama na sila mula noon. Sa ika-15 araw, lumabas si Chu Guo upang bumili ng pagkain at habang pabalik sa van, nakita niya ang babae na inaatake ng mga lasing na lalaki. Pinaalalahanan siya ni Wong na siya ay undercover at dapat siyang tumawag ng regular na pulis, ngunit hindi siya pinansin ni Chu Guo at pinuntahan niya ang mga lalaki. Naganap ang away at nagbitaw ang ilang suntok, ngunit napakaraming lalaki para labanan sila ng mag-isa. Sa sandaling iyon, nagpakita si Wong at madaling pinabagsak ang lahat ng mga lalaki sa ilang segundo habang ang mga biktima ay tumakas. Pagkatapos, sa van, pinagalitan ni Wong si Chu Guo dahil halos masira ang misyon. Hindi niya iniisip na gumagawa sila ng totoong trabaho, kaya sinabi ni Wong sa kanya ang nangyari sa kanyang ama. 8 buwan silang naging undercover, at ang batang Wong ay pagod na sa walang ginagawa. Nang makita niya ang ilang mga kriminal na sinusubukang dukuti ng isang bata, nagpasya siyang mamagitan, at muntik na siyang mapatay ng gang. Sinubukan siyang tulungan ng ama ni Chu Guo, kaya binaril siya ng mga kidnapper bago tumakas.
Luhaan, sinabi ni Wong kay Chubo na ang isang pulis ay dapat palaging manatiling malinaw ang pag-iisip. Makalipas ang ilang sandali, tila nakita ni Wong si Longsheng sa lokal na palengke at inalerto niya ang lahat. Kumilos ang koponan upang palibutan ng palengke habang hinihiling ni Wong kay Chubo na sundan ng kanilang target ng malapitan dahil siya lang ang opisyal na hindi nakita ni Longsheng. Nang halos makita ni Longsheng ang dalawa sa mga pulis, naghalikan sila para itago ang kanilang mga mukha. Nagkunwari si Chubo na may hinahanap siya sa lupa at nakita ang refleksyon ni Longsheng na nagpapatunay na siya nga iyon. Pinigilan ni Wong ang lahat na igalaw ang kamera o lumingon, kaya umalis si Longsheng nang walang hinala. Pagkatapos, sinundan siya ng team mula sa mga anino at natuklasan kung saang gusali siya papasok. Nagpa siya si Chubo na pumasok din at nakilala siya ni Longsheng mula sa palengke, kaya inihanda niya ang kanyang kutsilyo. Kasabay nito, sinuri ni Wong ang footage at napansin niyang 2 beses na tumingin si Longsheng kay Chubo. Nang mapagtantong makikilala niya siya, nagmamadali rin siyang pumasok sa gusali at nagpanggap na tatay niya, pinagalitan pa siya habang tinatanggal ang kanyang earpiece. Casual na nakipag-usap si Wong kay Longsheng at nagalok sa kanya ng mansanas na nagbigay daan sa kanya na makakuha ng maayos at malinis na kuha ng kanyang mukha gamit ang kamera na nakatago sa prutas. Ang piraso ng mansanas na iyon ay hinulog sa elevator bago bumaba ang dalawa. Si Longsheng ay patuloy na nanonood sa kanila kaya kinalikot ni Wong ang lock ng random na apartment at pumasok sila sa loob. Ang babaeng nakatira sa loob ay nabigla at kinailangan siyang sunggaban ni Wong para manahimik siya. Salamat sa kamera sa mansanas, nakita ng team na papunta si Longsheng sa ika-8 palapag. Kaya nagmamadaling nauna si Jin Xiao at nag-install ng ilang nakatagong kamera sa lugar na iyon. Natuklasan nila na nakatira si Longsheng sa apartment 8,002, kaya ngayon ang mga pulis ay maaaring gumawa ng kanilang susunod na hakbang. Ang koponan ni Wong ay umupa ng apartment sa kabilang kalye upang tiktikan si Longsheng mula sa malayo at ninakaw ang kanyang basura. Nakahanap sila ng isang bungkos ng mga punit na Sudoku puzzle, ngunit lahat sila ay hindi nalutas. Samantala, ginugo ni Longsheng ang kanyang oras sa pagpisat ng bubble wrap. Nang maglaon sa palengke, patuloy na nagpapanggap si Wong bilang isang kapitbahay at nilapitan siya ni Longsheng na para makipag-usap habang palihim na iniiskan siya para sa mga nakatagong device. Pinag-usapan nila ang kanilang mga peking buhay at sinabi ni Wong na mayroon siyang problema sa pagsusugal, kaya ang mga kalyo sa kanyang mga kamay ay mula sa paglalaro ng baraha at hindi paghawak ng baril. Inanyayahan niya si Longsheng sa hapunan at sa gulat ng lahat, tinanggap niya. Sa gabi, binayaran ni Wong at Chubo ang babae para gamitin ang kanyang apartment. Pagdating ni Longsheng, iniskan niya ang bawat sulok para sa mga nakatagong device. Habang naghahapunan, inilagay niya ang kanyang telepono sa mesa at ganoon din ang ginawa ni Chubo para nakawin ang kanyang impormasyon. Patuloy na nagtanong si Longsheng sa kanila upang suriin kung ang kanilang mga kwento ay magkatugma at dahil alam ni Wong ang mga detalye tungkol sa tunay na pagkabata ni Chubo, napagtanto niyang palagi siyang pinoprotektahan nito mula sa malayo. Pagkaalis ni Longsheng, hiniling niya kay Shimeng na tingnan ang background ni Wong at Chubo. Lumalabas na naglagay si Shimeng ng mga kamera sa apartment. Alam ng pulis na hinahak sila, kaya gumawa sila ng mga peking profile para sa dalawa. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pinto at binuksan ito ni Wong para lang makita ang kambal na kapatid ni Shimeng, si Shiwang. Naganap ang labanan at nagawang dasarmahan siya ni Wong, ngunit may pangalawang baril si Shiwang at nagpaputok. Nagtago si Wong hanggang sa matapos ito at muling lumabas upang ipagpatuloy ang laban sa buong apartment, sinira ang mga kasangkapan. Nakikita ni Shimeng ang laban sa mga screen, ngunit hindi siya nag-aalala dahil ito ang plano niya. Sa hapunan, hinak niya ang telepono ni Chubo at ngayon ay may access na sa camera sa loob ng police station. Hindi nakikita ng team sa kabilang kalye ang laban dahil nililinlang na naman sila ni Shimeng gamit ang peking footage. Nang magsimula silang maghinala, pumasok si Chubo sa lugar habang nakikita pa rin nila siya sa screen, kaya tumakbo sila para mag-imbestiga. Ipinaalam ni Shimeng sa kanyang kapatid na darating ang mga pulis, kaya nagpaputok si Shiwang para pilitin si Wong na magtago. Pagkatapos ay tumalon siya sa balkonahe at bintana gamit ang mga espesyal na cable upang makatakas. Kinabukasan, ang surveillance team ay bumalik sa kalye habang hinahalugog ng ibang mga pulis ang apartment ni Longsheng. May cabinet na puno ng bubble wrap at napagtanto ni Wong na konektado ito sa mga Sudoku puzzle para makagawa ng code. Biglang nabangga ang van ng isang truck na nagpagulong-gulong sa gusali ng pulisya. Nakapasok ang truck at pagkatapos banggain muli ang van para patumbahin ang lahat, lumabas ang isang grupo ng mga mersenaryo para umatake. Maraming pulis ang napatay at pinasabog ng mga bomba ang mga sasakyan ng pulis. Napagtanto ni Zume na ito ay isang distraction at sinabihan niya ang surveillance team na manatili sa kalye para hanapin si Longsheng. Nagising si Chubo at hinila si Wong palabas ng kotse bago kumuha ng baril para sumama sa laban, pinatay ang isang grupo ng mga mersenaryo sa tumpak na pagbaril. Hindi nagtagal, nagising din si Wong at nakipagtulungan kay Chubo para itumba ang mga huling lalaki sa silid. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Wong na ang mga Sudoku puzzle ay kumakatawan sa braille na nadekode ni Longsheng sa pamamagitan ng paggamit ng bubble wrap.
Sinabi niya kay Chubo na makipag-ugnayan sa intelligence team para makapagtrabaho din sila sa pag-decode ng mensahe. Ang natitirang mga mersenaryo ay sumugod sa istasyon at pinasabog ang ilang mga silid. Samantala, natagpuan ng 2 miyembro ng surveillance team si Longsheng sa abandonadong bahay ampunan. Bibigyan na sila ni Zumei ng mga utos nang mawalan ng kuryente ang gusali ng pulisya at nawalan ng komunikasyon ng buong team. Sa loob ng ampunan, nakahanap si Longsheng ng ilang mga thug at napagtanto na sinetap siya ni Shimeng. Gayunpaman, isa pa rin siyang kamanghamanghang mandirigma at nagawang makipaglaban sa lahat ng mga thug ng sabay-sabay gamit ang kanyang kutsilyo, bagamat ilang beses siyang nasugatan. Sa istasyon, patuloy na nakikipaglaban si Wong sa mga mersenaryo na tumutugi sa kanya dahil may malaking gantimpala para sa kanyang ulo. Lumipat siya mula sa silid patungo sa ibang silid, nakatanggap ng maraming suntok, ngunit pinabagsak din ng ilang mga mersenaryo bilang kapalit. Palihim na pumuslit si Chubo hanggang sa makakita siya ng satellite phone at nakipag-ugnayan kay Jin Xiao para sabihin sa kanya ang tungkol sa Braille, ngunit nagambala siya ng isang mersenaryong umatake sa kanya. Nagsimula rin silang maglaban, at pagkatapos ng ilang pagsisikap, nanalo si Chubo sa pamamagitan ng paghagis sa mersenaryo sa bintana. Sa kabutihang palad, dumating ang backup, at sa wakas ay tinapos ng puwersa ng pulisya ang labanan. Sa bahay ampunan, pinatay ni Longsheng ang lahat ng mga thug pagkatapos ng isang brutal na labanan. Galit niyang itinutok ang kanyang kutsilyo sa kamera. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Shiwang at sinabing ito ang kanyang ideya. Habang natataranta si Shimeng dahil ang presensya ng kanyang kapatid ay hindi bahagi ng plano, ipinaliwanag ni Ziwang na si Longsheng ay masyadong mapanganib para mabuhay at sumugod sa kanya upang labanan siya. Ang parehong mga lalaki ay napakahusay na mandirigma at sinuntok ang isa't isa ng ilang beses bago sila nahulog sa bintana. Nakita ni Shiwang na may kutsilyo siya sa tiyan bago siya sinimulang sakalin ni Longsheng. Nang subukan ni Shiwang na gamitin ang kutsilyo laban sa kanya, inikot ito ni Longsheng at pinatay ang kanyang paboritong anak. Nagsisimula ng palibutan ng mga pulis ang bahay ampunan, kaya si Shimeng na umiiyak ay walang pagpipilian kundi i-activate ang mga pampasabog gaya ng orihinal na plano. Maya-maya, isiniwalat ni Zumei kina Wong at Chubo na dinala niya ang crypto fortune ng CEO sa server ng police station upang protektahan ito pagkatapos ng huling misyon. Nang tingnan nila ang safe, nakita nilang wala itong laman. Nakasuot pala ng police uniform ang mga magnanakaw at nagpanggap na bahagi ng backup team. Kaya, habang ang iba ay abala sa pagliligtas ng mga sugatang lalaki, ninakawan nila ang safe. Sa ampunan, lumabas si Longsheng mula sa mga guho na buhay pa at umiiyak para kay Shiwang. Nang palibutan siya ng mga pulis, sumuko siya at sinabing makikipagtulungan siya. Sa istasyon, muling binuksan ni Zumei ang spies at mabilis na nahanap ng computer ang van kasama ang mga magnanakaw. Sinundan sila ng mga pulis sa parehong hotel, kaya naghiwa-hiwalay ang mga magnanakaw para tumakbo sa iba't ibang direksyon. Natagpuan ni Wong si Shimeng sa laundry room at nagsimula silang mag-away. Kaya, 2 pang magnanakaw ang pumasok at sinabihan si Shimeng na tumakbo habang nilalabanan nila si Wong. Magkasabay na lumalaban ang 2 lalaki, kaya medyo nahihirapan si Wong na makipagsabayan. Sa labas, napansin ni Chubo na may malaking event na nagaganap at naisip niyang magtatago si Shimeng sa mga tao, ngunit hindi niya ito mahanap. Sa truck ng pulisya, ibinalik ni Yao Lei kay Longsheng ang kanyang telepono at sinabihan siyang tawagan si Shimeng. Sa kasamaang palad, hindi matrace ang device ng mga kriminal, kaya kinailangan ni Chubo na maghanap ng lalaking gumagamit ng telepono. Gayunpaman, masasabi ni Shimeng na gumagawa si Longsheng ng paraan para magkaroon siya ng oras at agad na nagsimulang kumilos muli. Naalala ni Chubo ang mga itinuro ni Wong at nahanap siya sa pamamagitan ng pagmamasid sa isang lalaki na tumitingin sa mga kamera. Sa sandaling iyon, malayo ang pinatay ni Shimeng ang kanyang earpiece. Sa laundry room, gumamit si Wong ng kasangkapan para patumbahin ang isa sa mga magnanakaw at ikulong ang isa pa sa washing machine. Sa truck ng pulisya, ibinaba ni Longsheng ang telepono bilang distraction at nagsimulang makipaglaban sa mga pulis. Ini-activate niya ang gas grenade ng isang opisyal at sinamantala ang kaguluhan para ibagsak silang lahat. Matapos tanggalin ang kanyang mga posas, inilarawan ni Longsheng si Shimeng sa mga pulis. Nakita ni Jin Xiao si Chubo at ibinigay sa kanya ang kanyang earpiece bago ipinagpatuloy ang paghahanap. Sinalakay ni Wong ang isang lalaki na tumutugma sa paglalarawan, ngunit ito ay isang sibilyan na nakipagpalit ng damit kay Shimeng. Sa kasalukuyan, papasok si Shimeng sa istasyon ng tren at sinusundan siya ni Jin Xiao dahil hindi niya makontak ang kanyang team. Sa kasamaang palad, binangga siya ni Longsheng at sinaksak siya para pigilan siya. Pagkatapos, nahuli ni Longsheng si Shimeng at sinaksak siya ng maraming beses bago inikot ang sarili niyang kutsilyo para tuluyang patayin. Bago mamatay, sinabi ni Shimeng sa kanya ang crypto password. Habang inaresto ng pulis ang 2 sa laundry room, nahanap ni Chubo si Jin Xiao, ngunit namatay din siya. Maya-maya, walang palatandaan ng pulis kay Longsheng dahil hindi pa nailipat ang ninakaw na pera. Iginiit ni Wong na siya ay isang makalumang magnanakaw, kaya napagtanto ni Chubo na walang ideya si Longsheng kung paano mag-cash ng crypto.
Bumalik ang dalawa para mag-surveillance at habang kumakain si Wong, napansin ni Chubo ang negosyanteng papunta sa hotel. Sinundan niya siya at nalaman na humihingi ng pera si Longsheng kapalit ng password. Nakatakda silang magkita sa isang tea house sa hapon. Sa halip na hintayin ng kanyang team, pumunta si Chubo sa tea house mag-isa at agad siyang nakilala ni Longsheng. Kinausap niya ito para magkaroon ng oras at pinalibutan ng mga pulis ang gusali. Narinig sila ni Longsheng at agad na pinatumba si Chubo bago sinubukang umalis sa likod na pinto, ngunit hinarang na ito ni Wong. Hinarap ni Wong si Longsheng na nagsimulang pumatay ng mga tao gamit ang kanyang kutsilyo. Nataranta ang mga customer nang magsimulang mag-away ang dalawang lalaki at si Wong ay nasaksak ng ilang beses. Binato siya ni Wong ng kumukulong kaldero para pabagalin siya at patuloy silang naglaban sa buong silid gamit ang mga kagamitan sa tea house at sinira ang mga kasangkapan. Nahulog sila sa maliit na lugar ng imbakan at ngayon kailangan nilang kumilos ng nakaluhod. Matapos saksakin muli ni Longsheng ang kanyang kalaban, sinipa siya pabalik ni Wong at pinabagsak ang mga kahon sa kanyang ulo. Nang magkamalay si Chubo, ang mga lalaki ay nahulog sa nawasak na sahig at bumalik sa pangunahing silid. Papatayin na sana ni Longsheng si Wong, ngunit sinalakay siya ni Chubo mula sa likuran, kaya sa halip ay inatake niya ito. Sumugod si Wong upang tulungan siya, at sa labanan, ang kanyang leeg ay nalaslas. Itinulak ni Chubo si Longsheng para pigilan siya, at ginamit niya ang pagkakataong tumakas habang sinusuri niya ang sugat ni Wong. Sa kabutihang palad, hindi sapat ang lalim para patayin siya. Pagkatapos, hinanap ni Chubo si Longsheng. Sa pamamagitan ng pag-alaala sa maliliit na detalye, nagawa niyang mahanap siya at ipinadala ang lokasyon sa koponan. Sa pagtutulungan, nagawa nilang harangan ng lahat ng kalye at palibutan si Longsheng na muling sumalakay kay Chubo. Gayunpaman, nanghina siya pagkatapos ng laban kaya madali siyang nadaig nito. Ngayon ay inaresto na siya ng tuluyan at ipinagdiwang ng lahat ang kanilang tagumpay. Samantala, ipinahayag na sina Shimeng at Ziwang ay may ikatlong kambal na inampon ng mga dayuhang magulang noong bata pa. Matapos marinig ang password sa camera ng security station, binuksan niya ang crypto account at ginamit ang pera upang maglagay ng bounty sa ulo ni Wong, Chubo, at Longsheng. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.